Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pasensyahan niyo na mga minamahal, kung medyo animated muna, oo. Cartoons muna, yes. Ito nga pong, face natin ngayon dito sa YouTube. Pero once na healed na po tayo, abay makikita niyo na po ulit yung magandang face lock ni Mima. So ngayon, eto, totoo ba? Eto balita lang naman, ng, NotSec News. So, sinusukat daw ng mga kapanalig, kapatiran, ito nga pong mag-ama na si Rodante Marcoleta at itong si Paulo Henry Marcoleta. Eh, alam niyo naman po 'di ba yung issue ng mag-ama. Natatandaan ninyo na itong si Rodante Marcoleta gustong isuko ang Kalayaan Group of Island dito nga po sa China, and sinundatan naman din po ito ng kanyang anak, 'di ba, na dapat daw pong gawing, front, oo. Kung sakaling magkaroon ng giyera itong sila Jay Tariela at ito nga daw pong mga mayayabang na senador na talagang alam niyo 'di ba, yung nagtatanggol nga po dito sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi para sa kanila ang ginagawa po ng ating mga senador na nagtatanggol sa usapin ng West Philippine Sea, ang tingin nila mga mayayabang na daw. So dapat yun daw po yung ifo-front kung sakaling magkaroon ng giyera. So yan na pala ang ibig sabihin ng mayabang ngayon, na kapag ikaw ay, tawag dito, kapag ikaw ay sumusuporta sa bansang Pilipinas, minamahal mo ang ating bayan, pinaglalaban mo ang, Pilipinas nating mahal, ang perlas nating sinilangan, ibig sabihin nun mayabang ka na. Yan po yung ibig sabihin ng anak ni Rodante Marcoleta. Now, basahin natin dito sa balita mga minamahal. Sabi dito, isinusuka din sila ng mga kapanalig nila dahil sa impluwensya sa kanila ng China at sa usapin ng ating West Philippine Sea. So, kung magpapagamit ka sa divide and rule tactic ng China, kakasuklaman ka talaga ng mamamayang Pilipino maski kapanalig mo pa sa pananampalataya. 'Di ba, Katunying at Ka-Jerry? Pakihambalos ng dos por dos ang mga opisyal ng gobyerno na nagpapagamit sa China dahil sa tunog ng kaching-kaching. So, hindi ko naman expect na ganito din pala yung ibang, initial thought mga minamahal ng mga, kapanalig natin kung totoo man itong balitang 'to na sinusuka nga po itong, mag-ama ng, China. So hindi po ito ano, pag-ano dito, pag-atake sa relihiyon. Eh, siyempre iba na din naman ang usapin kapag tayo po ay, nakikipaglaban or nakikibaka, 'di ba, mga minamahal, sa usapin ng, kalayaan, usapin ng, island, lupa, dagat, 'di ba, or pagmamay-ari ng bansang Pilipinas. Ngayon baka may magtanong, ano ba yung divide and rule? Yung divide and rule mga minamahal ay lumang taktika na po yan na ginagamit ito ng mga napakayabang na bansa para ano, paghatiin ang mamamayan, 'di ba? Pahinain ang paninindigan at gawing normal ang pagsuko. So yan po yung divide and rule, which is yan po yung ginagamit ngayon ni Senator Rodante Marcoleta. At kapag ang sarili mong kababayan ay naging tagapagsalita ng mga banyagang interes, abay masakit yun, oo, mas delikado yun. Parang Pilipino sa Pilipino ang nagpapatayan dito. So, hindi bala ang kalaban natin diyan kundi impluwensiya, which is yan na nga po yung ginagawa ng mag-ama, yung divide and rule. And then susundutan pa ng mga pananakot na tayo ay gegerahin kapag tayo daw po ay pumalag sa China. Yan yung kanilang ano, pinapakalat mga minamahal. Linawin natin, ang pananampalataya ay personal, pero ang bayan ay kolektibong pananagutan. So, ah sa madaling sabi, puwede kang Kristiyano, Katoliko, INC, Muslim, or ano pa mga rehiyon. Puwede tayong magkaiba. Pero iisa lamang po ang ating bansa. Tandaan ninyo mga minamahal. So, hindi kailanman tinuro, 'di ba, ng kahit anong relihiyon na isuko ang ating bayan.
or balewalain ang karapatan ng kapwa, 'di ba? Or manahimik na lang sa pang-aapi na ginagawa ng ibang dayuhan. So, kung may mga leader na ginagamit ang impluwensya ng relihiyon para ipagtanggol ang maling paninindigan sa soberanya, abay, dapat magtanong na kayo noon. Hindi na yan pag-uusig, mga minamahal. Ang ginagawa ninyo ay pagtataksil sa taong bayan at sa mamamayang Pilipino. So, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging maka-Pilipino, mga minamahal? Ang pagiging Pilipino, hindi lamang po yan nakikita sa wika. Hindi lang din po yan nakikita sa bandera or anthem. Yan po ay nakikita sa ating paninindigan, dignidad at tapang na magsabi ng hindi tama ang ginagawang pambubuli ng ibang bansa. 'Di ba? Gets ninyo, mga minamahal? Kung matatandaan ninyo yung mga mangingisda sa Zambales, yung, sundalo sa Ayungin Shoal, yung mga guro, yung mga jeepney driver, sila po ang unang naapektuhan kapag ang soberanya ay unti-unti na pong isinusuko. Kasi hindi na nila kayang mag-lobby, hindi na nila kayang mag-press con, 'di ba? Pero umaasa sila na may tatayo para sa kanila, which is sana dapat yung mga senador, congressman, sila dapat, 'di ba, mga minamahal, ang tatayo bilang, tawag dito, bilang tagapagtanggol ng ating inang bayan. Pero sa nakikita natin, imbes na maging lahat ay kapanalig, katulad ng mga leader, mayroon talagang ilang mga senador ang makapili. So ngayon, hindi lahat ng miyembro, lilinawin ko sa inyo, hindi lahat ng miyembro ng kahit ang anong organisasyon ay sumusunod sa lahat ng sinasabi ng kanilang leader. Maraming mga tao diyan na parehas kayo ng relihiyon pero tahimik lang. Makabayan, naniniwala sa Diyos at the same time mahal ng Pilipinas. May pananampalataya and also meron din silang konsensya. At sa kanila sinasabi ko ito, hindi naman kasalanan ang magtanong. Hindi rin kasalanan ang tumindig para sa bayan. So ang tunay na lakas ng pananampalataya ay pagsunod, oo, ng, paano niyo ba nasasabi, mga minamahal, na malakas ang pananampalataya ninyo, 'di ba? Ang tunay na lakas ng pananampalataya ay hindi pagsunod ng bulag kundi paninindigan sa tama, 'di ba? So, ngayon, kung sinusuka man ng INC, ito nga pong si, Rodante Marcoleta at itong kanyang anak, abay tama lang naman 'yun. 'Di ba? Dahil nakikita naman natin na itong mag-abang 'to ay hindi naman ata pro-Pilipinas, parang pro-China. So, hindi natin masisisi ang iba nating mga kapatiran kung 'yan yung kanilang opinyon, 'di ba? Kayo, mga minamahal, ano yung masasabi niyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.